May buntag ug happy Sabat na pud kanatong tanan. Ako magaingon, the world feels surrounded by the coronavirus, but God surrounded us by His Holy Spirit. Atong ihatag panahon sa atong special song na pagkadalhon sa akong panimalay, sakop sa panimalay. You want to live until tomorrow. Your dreams will be true someday. Hold your faith and never be discouraged. Life without God is hopeless. So put all your wish to until the end
Ako tamo hangyon sa pagampo atong idupa atong mga ulo. O Dios nga balaan. Salamat na pod sa laing higayon sa adlaw ipapahulay nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Ang kami makaselebrate ni aning balang adlaw. Panalangin ni among pagtuon karon gikan sa mga lawiton o sa imong pulong. Panalangin ni mga viewers karon sa nagkanilaing mga lugar ni aning kalibutan. Imo silang dihugan sa panalangin, maing panglawas, labaw sa tanan, pagtuo diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagtubag, sa imong pagampo, sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. May buntag, og happy Sabat na pud kanatong tanan mga kaigsunan. Ako nagbalipayon usab karon nga naghiusa na pud ta alang sa paglagad sa atong buhi nga Ginoo. Sa mga kaigsunan nato sa nakalilaing nga mga nasod nianing kalibutan na ang Dios mga panalangin kaninyong tanan. Labi na sa amuang nga distrito sab dire sa Pagadian Suburb. Ang Dios mga panalangin usab sa matag usa kaninyo. Labaw na sa tuang Zoom nga nagapadayon karon sa pagsimba hangtod sa hapon. Ang Diyos mga panalangin kanatong tanan. Atong pasalamatan ang lawiton mga kaigsunan nga without God we are nothing. Without God we are hopeless. Subusa atong ibutang ang Ginoo sa atong kinabuhi nga siya magadominar sa matag usa kanato aron kita makabaton og paglaom luyo ni aning tunol sa iya nga gugma sa matag usa kanato nga sa diin sa kanunay siya makikauban sa matag usa kanato. Dili ta magdugay mga kaigsunan. Ang ako ang mensahe karon gitaytulan ako ni sa usa ka dako nga pangutana. Gitaytulan ako ni how to challenge Christ. Siguro sa mga palibot nato karon naay mga nadungga nato o nakita nato sa telebisyon naay ginatawag nga Billionaires Challenge. Ganahan ko anak mga kaigsunan. Nagidala ka na ni Brother Marcos, Francisco Marcos ba na siya? Nag-challenge niya tanan billionaires. Mga dato aron sa pagtabang, aron ipagawas ang ilahang mga kabtangan alang sa pagtabang sa makatauhan nga naglaid sa kalisod karong panahon na. Busa karong kabugtagon sa tun-a nato. Unsaon nato paghagit, pag-challenge ang Ginoo. Kay naay tulo ka mga tawo nga pagkaisgutan nato diri nga gi-challenge nila ang Ginoo. Apan naipipila ka mga katawhan nga wala gi-accept sa Ginoo ang ilahang nga challenge. Busa mga kaigsunan, tun-a nato kini nga mga challenge nga gi-challenge nila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Mag-base kita sa atong pagtuon sa story of crucifixion. Sa paglansang ni Ginisos ni atong panahon na, dili nato i-base ang atuang pagtuon. Number 1 mga kaigsunan, point number 1, gibutangan ako diri, the challenge of the rulers was rejected. Kini nga rulers mga kaigsunan o pangulo sa simbahan o pangulo sa unsang organisasyon, ang iyang challenge sa Ginoo was rejected. Nga kini makita nato sa Mateo 27 versikulo 40 nga nagaingon diri, and saying, you who destroy the temple and build it, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. Mao kana makita nato sa balang kasulatan ang challenge mga kaigsunan sa mga rulers. Ningon siya, luwasa ang imong kaugalingon. And if you are the Son of God, come down from the cross.
Muning hagit niya sa Ginoo mga igsoon. Nga si Hesus gilansang sa krus. Ang iyang challenge mao gini, come down from the cross. Atong mahibaluan mga kaigsunan, si Jesus Christ, He had a job to do the cross. Anaa siya'y buluhaton nga pagahimuon niya diha sa cross mga kaigsunan. He had a demonstration to complete. Anaa siya'y pagahimuon nga kini mahimo gayud nga makumpleto. And He had a ransom to pay. Mao kini ang buluhaton ni Hesus nga didto sa cross apan gi-challenge siya. So sa rulers mga kaigsunan, come down from the cross. Mao kanang gingon sa maong pangulo. To come down from the cross would have been to come down from duty. Ang ginamin di ay mga kaigsunan sa diha nga siya gi-challenge sa maong rulers, come down. Gusto sa rulers nga siya mubaba or muundang sa iyahang responsibilidad o sa iyang duty diha sa Kalbaryo sa cross. Ging na niya, come down. Gusto sa mga rulers nga mo come down. Si Hesus gikan sa iyang pagkamululuyon ngadto sa mga tauhan nga iyang pakamatyan mga kaigsunan. So mo kaning rulers, mo kaning hagit, mo kaning challenge sa rulers. So sa ka-ruler mga kaigsunan sa ni Ginoong Hesus diya sa Kalbaryo sa cross. And to come down from integrity. Gusto sa mga ruler na siya munaw gikan sa iyang integrity. To come down from God likeness to man likeness. Gusto sa mga ruler mga kaigsunan nga siya munaw gikan sa iyang pagkadiyos ngadto sa pagkatawanon mga kaigsunan. Mao di ay ni nga hagit nga gi-reject sa Ginoo kay nga naman ang hagit mga kaigsunan gusto sa maong pangulo nga panaugon si Hesus sa maong Kalbaryo sa cross aron dili kitang tanan. Aron dili mahuman ni Hesus ang iyang misyon or dili kita mga luwas. So kumusta man ang atong challenge sa Ginoo? Susama ba ni Sunan? Nga natayo sa'y madunggan. Kung ikaw gayud Ginoo nga among gisimba, hagsai kami bugas karon Ginoo? Karon dayon kung ikaw gayud Ginoo? Mao ba ang atong hagit mga kaigsunan? Usahay bantayanan nato ang challenge nato sa Ginoo. Ug dili kani matubag ang ato nga paghagyos sa Ginoo. Daghan dayon ta mga bagulbol ang uban mubiya sa pagalagad tungod kay ang ilang nga challenge diha sa Ginoo wala gidawat sa Ginoo. Mo ni sa ka-ruler mga kaigsunan ko siya, come down. To come down from duty. To come down from mercy and to come down from integrity and to come down from God likeness to man likeness. Mao kining challenge sa ka-ruler mga kaigsunan nga kini gi-reject sa Ginoo sa Mateo 27 versikulo 40. This challenge mga kaigsunan really means do what I tell you. Mao kini mga kaigsunan ang usa ka challenge sa mga ruler. Do what I tell you to do so that I will know that you are God. Mao ning usa ka challenge sa mga ruler mga igsoon. Himoa ang akong gisulti kanimo. Aron mutuo na gyud ko nga ikaw ang Dios nga makagagahom. Mao ba ni ang ato ang challenge usab sa Ginoo mga igsoon? Atong ibalito ng ato ang challenge diha sa Ginoo. Kunon sa ang atong nga challenge. Ang ikaduha nga challenge mga kaigsunan, makita nato sa Luke 23 verse 29. The challenge of the first thief was rejected. Ang usa ka tawo makaigsunan nga kawatan kung nakinomdom mo sa Kalbaryo sa cross
Duha man to ka mga kriminal. Ang primero nga kawatan mga kaigsunan, the challenge of the first thief was rejected. Ang primero nga punto mga kaigsunan nga atong gisgutan kaganiha, the challenge of the rulers was rejected. Aw ang ikaduha mga kaigsunan, the challenge of the first thief was rejected. Nga makita kana sa Luke 23 verse 39 nga nagaingon siya. Then one of the criminals who were hung blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." Ang ikaduha nga challenge mga kaigsunan, ang primero nga kawatan or kriminal, gi-challenge niya ang Ginoo. Giingnan niya, kung ikaw si Kristo, luwasa ang imong kaugalingon og ako or kami. Mao kining challenge sa maong kriminal mga kaigsunan. Niyang Ginoo, giingnan niya, if you are Christ, save yourself and us. Mausab ka ning ato ang challenge mga kaigsuanan. Kung ikaw ang among Ginoo karon, luwasa-usab kami sa kahimtang namo karon. He said, yourself and save us. Mao kining giingon niya kaigsunan. Luwasa ang imong kaugalingon kung ikaw Dios, luwasa ang imong kaugalingon, luwasa-usab kami nga mga gilansang sa cross. Kining criminal mga kaigsunan, he was only talking about salvation. Kining kawatan o kriminal, ang iyang gisgutan, yutan-on rang gyud og pisikal nga kaluwasan mga kaigsunan. Kay siya nagahuna-una nga siya maluwas siya gikan sa paglansang sa cross. And he was defining salvation in man's term. Define niya ang salvation mga kaigsunan. Salvation sa una-una ra sa termino sa tawhanon nga panghuna-una. Nga gusto lang siya maluwas sa iyang kahimtang mga kaigsunan. He wanted to be saved from the penalty of sin, but not the power of sin. Mao kini ang hunahuna sa maong kriminal nga siya maluwas gikan sa pagsilot sa sala nga iyang nabuhat, apan wala siya ganauna sa unsaman sa gahom sa sala nga mao kining kangkero ni Hesus nga gikangker sa Kalbaryo sa cross. He was also saying, obey my words, and I will know that you are God. Mga kaigsunan, ang challenge sa maong kawatan o kriminal, kung ikaw, Ginoo, luwasang imong kaugalingon o kami. Ang iyang mga pulong mga kaigsunan, giingnan niya si Ginoo, ang Ginoo. Nasa diha nga maluwas nimo ang imong kaugalingon og kami. Ako motuo na nga ikaw ang Dios nga makagagahom. Grabe nga challenge mga kaigsunan. Ang challenge sa makatawan ngadto sa Ginoo. Busa ko tanaw nato ang primero nga challenge ganiha. Nga giingnan niya, come down. If you are the Son of God, come down from the cross. Mo nang challenge sa mga rulers mga kaigsunan. Mga kaduha nga challenge. Naingon siya rin, nga kung ikaw Diyos, luwasa-usab ang imong kaugalingon o luwasa-usab kami. The challenge of the first thief mga kaigsunan was rejected. The challenge sa mga ruler was rejected. Kining duha ka mga challenge
gi-challenge nilang Ginoo, gi-reject tanan sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya ang ilang hunahuna tawhanon nga kaluwasan nga ilang gibati sa ilang kaugalingon. Abi ninyo sa atong kapanahunan usahay maka-eksperyensya po sabta nga maabot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, atong i-challenge ang Ginoo apan giunsa man nato pag-challenge. Siguro mingon ta, Ginoo, kung panalanginan lang gyud nimo ko karon, mubalik gid ko sa akong pagpangalangan. Ingana bang atong challenge mga igsoon sa Ginoo? Ginoo, kung makapalit lang kog maayo nga balay, makapalit lang kog mga salakyan, mga yuta, ayha ra ko. Muduol umalagad kanimo, ipakita sa ang imong panalangin ayha ko. Mualagad diha kanimo. Ingani ba ang atong challenge mga kaigsunan? O ingani ang atong challenge sa Ginoo? Mahimo ta nga susama sa eksperyensya sa ruler ug sa usa ka kawatan nga gilansang sa cross nga ang ilang nga mga challenge was rejected mga kaigsunan. Ang ikatulo nga tao nga gihagit niya ang Ginoo. Gusto nako pamalandungan ninyo kining tulo ka mga challenge mga kaigsunan. Kung saan na to pag-challenge ang Ginoo. Ang ikatulo nga challenge, ibutangan nato diri. The challenge of the second thief was accepted. Wow! Kawatan! Pagkanindot niini nga kriminal, kaya naman, gidawat sa Ginoo ang iyahang challenge mga kaigsunan. O gani, samtang nagkatanaw ko sa mga balita katong si Francis Leo Marcos nag-accept sa iyang challenge. O gani, sa mga conference karon nga mga youth director na sila yung mga challenge sa matag usa ka panimalay. Nga maghimog video tibok panimalay nga mag-memory verse mga kaigsunan. Mao ka mga challenge. Ug daghan mga katawhan ang nidawat sa maong challenge. Iniining tulo ka challenge at tulo ka tao nga gi-challenge niyang Ginoo, gidawat sa Ginoo. Atong basahon ang Lucas 23 versikulo 42 nga nagaingon siya. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Mga kaigsunan, kinilahi nga challenge ngadto sa uban. Sa ikadua, kaya nga naman, he did not give any orders to Christ. Wala niya gisugo ang Ginoo, wala nag-demand kining tawhanas sa Ginoo. Wow, pagkanindot niya nga challenge, dili di ay ta mag-demand mga kaigsunan sa Ginoo. Usahay demanding ra kay ta. Siguro kung ang Ginoo makikita pa nato, moingon sa siguro kanato, ikaw brother, demanding ra kay kakaya sa imuhang gihangyo nako. Nay usa ka istorya nga nabasa nako. Ang usa ka bata, dili lang ko mo-mention og simbahan, nabasa ra ginako ni siya nga joke mga igsoon. Ambot nga nung gi-joke po din siya pero natay eleksyon gyapon makuha gamay. Ang usa ka bata gusto siya mangayo og Jollibee. Siyang mama, giingnan siyang mama adto sa simbahan. Pag-ampo dito sa Ginoo kay para tagaan ka og mga pagkaon diha sa Jollibee. Kining batang gamay nituo pod adto siya sa dako nga simbahan. Pag-adto ni sa simbahan, luhod siya dito. Nakita niya ang Ginoo. Nagilansang sa krus o sa karibulto. Sa diha. Nga nag-ampo siya dito. Ingon siya, Jesus, tagai kong pagkaon gikan sa Jollibee. Kaya wala gud mi kwarta. Uli siya sa iyang balay, pila ka mga panahon, ingon sa siyang mama, wala magyapon gitubang nga ako ang panguta nga hangyo sa Ginoo. Niya balik dito dong.
nakita man siya sa sakristan nga sige balik, kay sige nun siya balik. Sa pagampo niya sa katapusan, mga kaigsunan, ang sakristan dito sa kilid nagtago. Wala nagpakita. Pag-ingon gayod niya, Jesus, katapusan na gini, nga hangyo. Tagaay taon kong pagkaon, gikan sa Jollibee. Pastilan nito bagman. Giingnan sa maong tao nga nitubag, dudong, mas maayo pa gani ka dong, kay pagkaon ng imuhang gipangayo. Suri kay ko dong, nga dili ko kahatag. Kay ngano, ako gani dire, wala na ko'y sinina. Nagabahag na lang ko dire. Ni kalagi ang maong bata, makiksunan na handlog siya. Nanay tingog. Ni-report siya sa iyaha nga mama. Pastilan ma, di na ko mangayo kang Jesus. Oy, ano man. Mas looy pamanday si Jesus kaysa nato. Kaya wala naman siya kasinina dito. Mao po na ang maong sugilanon nga makuha na itong leksyon mga kaigsunan usay. Demanding na kita sa atong mga kinahanglan bisag naapatay ato. Apan gini nga challenge mga kaigsunan, gidawat sa Ginoo. Kay giingnan raman niya ang Ginoo, remember me when you come into your kingdom. Ingan yung challenge sa maong kawatan nga usa. He did not give any orders to Christ, but he simply said, if you are Christ, be Christ to me. Wow, pagkanindot mga kaigsunan. Wala siya nagdemand sa Ginoo. Simple lang iyang gingon. Kundi para praise ato mga kaigsunan. Among challenge niya, giingnan niya, if you are Christ, kung ikaw si Kristo, be Christ to me. Kay gusto nga mo puyo gayon si Kristo sa iyang kinabuhi, aron makabaton siya kausaban sa iyang kinabuhi, o makabaton siya kaluwasan. Kaluwasan nga langit nun, dili kaluwasan sa iyang sala nga nabuhat ni aning yutaa mga kaigsunan. O nakapadayon siya, sing with me whatever it is. Ingon siya, himuag Ginoo sa himuon nimo kanako. And do it in your own way. Wow, pagkanindot mga kaigsunan. Samtang nagabasa ko ni ani kini nga challenge, nakita nako ang pagkamanubsanon nga kasing-kasing nga diha nga gi-challenge niyang Ginoo. Do it in your own time. Wow, pagkanindot. Tingon siya, buhatan na Ginoo. Kanang bakanti ragod ka? Ayaw lang gid pag dali-dali. Kanang imo ra gid kabubuton. Imo ra gid nga mga panahon na agdon ako Ginoo. O nakapadayon, he did not define the terms. Wala niya gid-define mga kaigsunan ang termino sa tawhanon nga pagsabot mga kaigsunan. He did not confine the choices, but he simply said, be on Christ on me, to me. Pagkanindot mga kaigsunan sa mong challenge. And this challenge mga kaigsunan was accepted. I-compare nimo sa duha ka mga sugilanon nga atong gisgutan kaganiha mga kaigsunan. Ang primero nga challenge, the challenge of the ruler was rejected. Kay ngano man, naay ginatawag nga pagdemand, naay ginatawag nga pagsukod sa Ginoo. Kay nagaingon siya sa Mateo 27:40 nga nagabaliko nato ganiha mga baliko nato. Luwasa ang imong kaugalingon. If you are the Son of God, come down from the cross. Gusto sa maong ruler mga kaigsunan nga dili humanon ni Ginoong Hesus ang iyang misyon sa pagpakamatay alang sa tuang mga kalapasan mga kaigsunan. O ang ikaduha nga challenge, kini nga challenge was rejected. Katong usa ka kriminal nga giingnan niya si Ginoong Hesus, if you are the Christ, save yourself and us. Kung Diyos di ka tinuod, luwasa ang imong kaugalingon. Diyos makaha ka. Luwasa pod mi nga naa sa imong kiliran.
kini nga mga challenge mga kaigsunan, gi-reject kini sa Ginoo. Ang challenge di ay mga igsoon nga dawaton sa Ginoo, uban sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Nga gihimo sa maong makasasala nga tao, kriminal nga tao nga nag-ingon siya, Lord, remember me. Ora gyud, hinumdumi lang ko when you come into your kingdom. Siya nagaingon sa simple nga pinulungan, if you are Christ, be Christ to me. Murugid ni ang challenge nga gidawat sa Ginoo mga kaigsunan. Nga gusto sa maong kawatan, nga mupuyo si Kristo sa iyang kinabuhi, murugid ang hangyo niya. O nakatuo ko mga kaigsunan, nga mapunihangyo nato sa atong kinabuhi karon. Lord, be Christ to me. Aron mausab ang atong mga panglantaw sa pag-challenge nato sa atong Ginoo mga kaigsunan. Sumada tagamay. The ruler were very wide to mark. Tanaw na to. In that they were asking Christ to do an ungodly like things. Mao kining gusto sa maong hari mga kaigsunan o sa maong pangulo. Nga gihangyo na si Kristo nga magahimo sa dili Dios nun nga mga butang. Muna ingon siya, come down from the cross. But he was still saying, obey our orders and he will know that you are God. Wala lang niya. Gi-challenge ang Ginoo, giingnan pagid niya sa pagsulti mga kaigsunan. Sunda lang yun. Ang ako ang gisulti kanimo Ginoong Hesus, aron ako mutuo kanimo nga ikaw ang Dios nga gamhan. The first thief was closer in that. Murag kining primero nga thief nga gisgutan nato kay sunan dul-dul siya gamay. Kaya nakaingon siya, he did not ask Christ to do an ungodlike things. Wala siya nagapangayo mga kaigsunan nga si Kristo mahimo nga dili susama sa Dios. Ang iyang huna-huna nga Ginoo gyud ang nagpalansang sa cross. Apan mga kaigsunan, he was still saying, obey my words and I will know that you are God. Mula niya kadiferensya lang po niyaning usa. Kaya nga naman, ang iyang handom mga kaigsunan, obey first, obey my orders and I will know that you are God. And the second thief was on the mark. In that, nag-ingon siya, he did not ask God to do ungodlike things, mga kaigsunan. Wala siya nagapangayo o nagahangyo nga si Ginoong Hesus mahimo nga dili Dios nun. Maghimo siya og dili Dios nun nga mga butang. And he did not ask Christ to submit to his will. Wala niya gipangayo o gisugo ang Ginoo nga si Ginoong Hesus isabitar ang iyang kaugalingon, kabubuton diha ang kaniya mga kaigsunan. But he said, if you are Christ, be Christ to me. Wow, pagkanindot ni ani mga kaigsunan. Morning gi-accept sa Ginoo nga challenge, kay challenge sa pagpaubos sa kaugalingon. Sa dili pa nato tapuson kini nga mensahe mga kaigsunan. Gusto nako ibilin kining usa ka sugilanon sa usa ka mahan. Nga kini nahitabo last 2015 mga kaigsunan. Nga ang usa ka mahan, usa ka Muslim, gipatay ang iyang anak, gipatay pud ang iya nga asawa sa iya harapod nga nephew mga kaigsunan. Sa diha nga kini nga sugilanon akong gitanaw, nakahinuklog ko mga kaigsunan ug nakaingon ko, i-appeal nako ni nga story sa ako nga wali karong nga Sabado. Ang pangalan sa maong story mga kaigsunan, Salahudin Jitmud story. Akong basahon ginagmay mga kaigsunan ang maong story. Nahitabo ni siya last 2015.
na napatay ang anak sa maong panimalay nga mao si Salahuddin Jitmud ug ang iyang mama gipatay ra pod siya nga parente. Ug mao kining sugilanon nga akong pagabasahon. Salahuddin Jitmud was murdered while delivering pizza in April 2015. Kini nga bata mga kaigsunan gipatay samtang naga-deliver sa pizza mga kaigsunan last April 2015. 2 years later, naingon siya, Alexander Relford plead guilty to his role in the attack and a judge sentenced him to 31 years in prison. Sa diha nga nagatubang na sila sa kaso mga kaigsunan, ang kriminal mao si Alexander Relford mao kini ang usa ka kriminal nga gipatay niya ang maong bata o ginikanan sa maong panimalay. O kini gisenten sa maong sa judge mga kaigsunan 31 ka tuig siya mapriso tungod sa maong saladon nga iyang gihimo. Nagapadayon ang maong story. During the sentencing, Jitmud's father, ang father ni Jitmud diha sa sulod sa korte, nalagay ni ko yung video niya ni. During the sentencing, Jitmud's father told Relford, giingnan niya ang maong kriminal, that he forgave him on behalf of his son o sa iyaha nga asawa. During ni siya sa korte mga kaigsunan nga nagapadayon ang kaso. Sa diha nga nakatambong kinigamahan sa maong kaso, giingnan niya si Relford mga kaigsunan, gipasaylo ko na ikaw in behalf sa akong anak. Og niingon siya sa pagpadayon mga kaigsunan ng iyang pulo nga naingon, my son, my nephew, I forgive you. Mo ginigiing na niya atubangan sa makatauhan diya sa korte. On behalf of Salahuddin and his mother, I don't blame for the crime you had committed. Giing na niya ang maong kriminal mga kaigsunan. On behalf sa kuang panimalay, sa akong anak, sa akong asawa nga imong gipatay, I don't blame you for the crime you have committed. Dili ta ka basulon sa imong nabuhat sa pagpatay sa kuang asawa ug sa akong anak. Pasayloon ta ka, mao kining giingon sa maong amahan mga kaigsunan nga usa ka Muslim. Nagapadayon ang iyang istorya nga nagingon ang amahan. I am not angry at you for being a part of hurting my son. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguided you and misled you to do such an horrible crime. Forgiveness is the greatest gift or charity of Islam. Wow, pagkanindot mga kaigsunan. Sa diha nga gisentence ang maong kriminal, 31 katuig siya mapriso mga kaigsunan. Apan kini nga mahan ana ang pagkamapailubon. Ana ang pagkamapasaylo. Giing na niya ang maong kriminal. Ay dili ako mo blame kanimo, dili ta ka basulon. Ang akong basulon mao ang yawa nga nagagiya kanimo sa lahi nga dalan. Basulon ako ang yawa kay nganuman siya nag-deceive kanimo, inay sa maayo, apan gidala kaniya ngadto sa kadautan.
Nagaingon siya mga kaigsunan. Kining gihimo nimo nga ngilngig kayo nga sa laod. Nangayon siya, I will forgive you. Kaya nga naman, forgiveness is the greatest or charity of Islam. Mga kaigsunan, ang challenge nako karong kautuhon o kabuntagon sa matag usa ka nato mga kaigsunan. Masusama unta ta sa usa ka mahan nga usa kaigsuon nato nga Muslim. And I believe the challenge was accepted mga kaigsunan sa mao nga mahan. Gidawat sa Ginoo ang iyang challenge kay gipasaylo niya ang kriminal nga nagpatay sa iyang mama, sa iyang asawa o sa iyang anak. Siguro ang ato ang panimalay, matag usa ka panimalay, wala ta naka-eksperyensya ing ani nga sitwasyon mga kaigsunan. Ug lahi man ang atong nga sitwasyon sa atong kinabuhi, nga naay mga katawhan nga dugay nga nagbungol na karon mga kaigsunan, itandi ninyo ang inyuha nga sitwasyon ni Jetmod o kanato karon. Kung napasaylo man niya ang kriminal mga kaigsunan daon sa pakata, kung ang atong mga membro sa iglesia, membro sa atong panimalay, mga libak-libak lang, mga pagdaot sa atong pagkatao mga kaigsunan. Hinumduman nato nga nag-ingon siya, forgiveness is the greatest gift diha sa ilahang kinabuhi mga kaigsunan. Walay lain nga gasa ang Ginoo kanato. Ang maong kriminal mga kaigsunan, gidawat sa Ginoo ang iyang challenge. Kaya nga naman, nakita sa Ginoo ang iyang kasing-kasing sa pagka-mahinulsulon. Naggusto siya nga pasayluon siya sa Ginoo. Mong giingnan niya ang Ginoo, if you are Christ, be Christ to me. Mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, dili kita mga perpekto. Ang atong challenge sa Ginoo mga kaigsunan, walay lain lang yun. Kita magayon, be Christ to me. If you are Christ, be Christ to me. Kung gusto ikaw, higala, musab sa imong kaugalingon. Kung gusto kita musab sa atong kaugalingon, basin nahimo kita nahimulag na sa Ginoo. Bisan unsa pa kay itong mga atong sala mga kaigsunan. Kung kita lang mudul sa Ginoo diha sa pagpobos sa atong kaugalingon, nga kita hangyon nato ang Ginoo, Ginoo, be Christ to me. I believe 101% mga kaigsunan kini nga challenge dawaton kini sa Ginoo. Let us challenge Christ with humble heart. Atong i-challenge ang Ginoo kauban sa pagpabus sa atong kasing-kasing. Let us challenge Christ with forgiveness heart, mga kaigsunan. I know God will accept those challenges, and the promise of the Lord will be in the paradise forever and ever. This is my prayer this morning.
your candle and go light your world. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Go light your world. Sa pagtapos, ang iyong takamon sa pagdukos sa inyong mga ulo, mga ampota. O Diyos nga balaan, salamat sa mga pulong sa mga lawiton ug sa mensahe nga among nadungog karon Ginoo. Daghan kami mga hangyo diha kanimo Ginoo. Apan itugot Ginoo, kung kami mo challenge kanimo, ihatag kanamo ang kasing-kasing sa pagkamapailubon. Ihatag kanamo Ginoo ang kasing-kasing sa pagka mapasalamaton, kasing-kasing sa maong pagpasaylo Ginoo. Daghan kami nga mga hagit sa kinabuhi Ginoo. Apan itugot Ginoo, among challenge diha kanimo, palihog dawata Ginoo. Ihatag kanamo ang kasing-kasing nga dili demand diha kanimo Ginoo. Himuha kami nga sama sa kasing-kasing sa usa ka kriminal nga diha sa Kalbaryo sa krus nga siya man nagaingon, be Christ to me. Gusto sab namo mausab ang among kaugalingon Ginoo. Bisan pa ang among nga sinultian, gusto namo mausab mao kining hagit namo diha kanimo Ginoo. So among hagit diha kanimo Ginoo, be Christ to me o Ginoo. Aron mahimo kami nga usa kamaayo sa mga himplo ngadto sa uban. Nasariyang ikaw na mo puyo kanamo Ginoo. Bisan pa sa mga pagsulay nga na-experiensya namo sa palibot karon. Dili kami mga lisang Ginoo tungod kay ikaw ana-ana sa among kinabuhi. Labaw sa tanan Ginoo. Be Christ to me. Be Christ Ginoo, mao ang among handom. Nga mosulod gid ka sa among matag usa kinabuhi. Ikaw mo rule sa among kinabuhi. Aron makabaton kami kinabuhing walay katapusan. Ug nianang langiton nga wala nay pagkatapos. Maka-experience na kami og kalipay nga wala na gyoy pagkatapos. Panalangini mga viewers karon. Panalangini sila. O ganaapay uban nga naa sa mga balatian. Palihog Ginoo, hikapang ilang mga kinabuhi nga makabaton sila kaayo sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi Ginoo. So laoman na mo Ginoo og apil sa pagpasaylo sa among mga kalapasan. Salamat sa imong pagtubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So, salamat sa inyong pagtambong mga kaigsunan. Ang Diyos mga panalangin kanatong tanan. O drinita sa pagbasa sa tuwang mga viewers mga kaigsunan. O salamat niya ni. Karong May 9, 2020 mo ning mga viewers na to karon. Chiron Amor, kuha ning mga inanak. Salamat nga kamo nagatambong usab. O nga kuang auntie nga walay puwas sa pagbilar. Anong nagbilar sila tungod kay gabi pa man karon sa Missouri, sa Amerika, si Atre Auntie Pusing nga nagatanaw usab karon bisan gabi na. Dayon si Analo. Salamat pod.
Sharon Kalog sa Dumalinaw District, si Bing Simbahon, Vicky Ornido, si Ate Vicky Ornido na sa Leninsa o sa ka-elder na to. Salamat po. Yan eh. Ghost Asenho. Salamat usab. Si Julito Tubal na nakaroon sa Surigao. Partner, salamat kayo sa pagtanaw. Condolence di ay. Kasi nung saroy namatay karon tuwa sa President Rojas. Dayon si Xiomara Zalia. Salamat usab sa pagtanaw. Reggie Arquiliano ang atuang asawa sa tong technician sa Hope Radios Tanggob. Melvin Fordan, ang amuang kababayan sa President Rojas. Vanessa Caburnay, nga naa sa silingan na po sa ibabaw. Marvilo Serrano, ang ako ang mga pagumangkon. Salamat sa inyo hang pagtanaw. Mars Rodriguez, ang ako ang mga higalo sab. Dayon Nimrod Jordan, ang ato ang regular viewers gini ha. Ang ato ang Jacono diya sa Canada. Dayon si Sir Vilma. Les Vapor or Bafor. Jetro Abenido, Joyce Baclayo, Ray Ligasan, ang ato ang kanhing associate pastor diri sa Pagadian. Gimingaw na pud ko aning bataan, ana sila karon sa Tuloyan sa Ginoo na district ni siya sa Maranding. So taga Maranding, happy Sabat kaninyong tanan. Mario Lorejo. Then ang ato ang regular nga viewers sub, Ma'am Miriam Fordan. Ma'am, I hope nga okay na imong lawas, ma'am. Kami nagaampo kanunay kanimo. Og si Sister Rodelyn Lanaria. Mga suon ako ni sila, kababayan sa President Ruas. Of course, my brother, Romeo Serrano and family. Then, ang ako ang nagbilar usab karon. Ang ako ang mga ginikanan, Romeo and Los Biminda Serrano. O ang ako ang igsuon, o ako ang iyahang bana, Mr. and Mrs. Greg Pioski. Then, my friend, Ronald White. Nasiya karon sa laing nasod, tungkol kay na lockdown. Hopefully, nga magkita mo sa imong pinalangga nga asawa nga si Inday, naa sa Tagum. Then, Engineer Cabrera, engineer nasa Norway. Salamat kayo sa imuhang pagtambong. I hope nga makauli na ka. Nagtuo kong mingaw na gyud ka sa imuhang panimalay diri sa Pagadian. Si Lingling, Billy Jan, Valente, Beverly Tangunan, Mernel Nikia, Amilin Jordan, RJ Flores, wow, George Cirilla, Brother George, salamat. Salamat sa pagtabang sa tuang pagpanghatag sa bugas. Carmelita Kiroro, Ate Gingging, salamat. Janet Aguinaldo, Net, salamat sa inyong pagtanaw. Dayon, Ranel Gumonit, Yenyen Alianza, Rizel Wigos, Pastor Wigos, salamat. Aljon Saison, Elna Agustin, maninay na ko ni si Ate Elna Agustin. Then Thonix, salamat ton nga nagtanaw karon. Abolorio, Minard Panganiban, Agbolos family, salamat. Dayon ta sa paminaw sa tuwang misay labi na sa Hope Channel. Dayon Iluvista Diama, Kisa Alvarez. Bel, salamat Bel sa pagtanaw. Filomeno Puerte, Marijon Clark og si Alan Clark, my best friend in Australia. Gina American, Michelle Bukog, Orly, Brother Orly Lumigid. Dayon Dam Diserdo. Ang Diyos magkapanalain ka natong tanan. Sa ato ang makaigsunan sa Suburb District nga wala na ko nabasa, siguro uban mutanaw pa karon human ginangatulog panguban ang Dios mga panalangin kaninyo. Ayaw mo ka paghawa karong alas 3 hapon natay lektura nga pagkadalo ni Mrs. O ako magaingon. Happy Sabat, ang Dios mga panalangin kanatong tanan.